Paserong bus ang inold up sa EDSA sa Belunsod ng Quezon kanina. Ganito po ang estilo ng mga hold-upper, medyo bago-bago po ito. Nagkunwari sila na nag-aaway sa loob ng bus pagkatapos, inagaw nilang pera at gamit ng mga pasero. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24. Eksklusibo. Nakatakas ang iba pang hold-upper na sinasabing hindi bababa sa 3 ang bilang. Pero ang isa sa mga suspect na kanilalang si Arnold Villanueva, mabilis man sa takbuhan, agad na nasukol ng mga responding pulis mula sa QCPD Station 2. Disente kumanamit at maporma ang 25 anyos na si Villanueva. Nang isakay sa mobil ng pulisya, bigla itong dumaing. Kinakapos daw siya ng hininga. Hindi naman po ako yung hold up, alam niyo naman po yun. Hindi, positibo kang kinikilala nga eh. Sumubay po siya sa pagbaba doon. Nahihilo ka ba? Anong nangyari sa'yo? Ha? Nahilo po. Parang nawawalan ka ng hininga? Ha? May hika po kasi ako eh. May hika ka. Pwede po makainom. Sabihin natin doon sa pulis, ano? Pinamedical ito ng mga pulis, normal naman daw ang kalagayan. Ayon sa QCPD, nagsasakit-sakitan at umaarte lamang ang suspect na noong habulin nila kanina. Malakas pa raw sa kalabaw at napakasigla. Yan nila titirahin, tapos bababa na sila dyan sa Project 7. Sabi niya, sir, hinihika raw. Ano masasabi? Ay, style lang niya yan. Style lang, oh. Wala yan. Sanay na yung mga... Ang pangkat daw ni Villanueva, ayon sa QCPD, ang isa sa mga grupo ng hold-upper na nambibiktima ng pampaserong bus sa EDSA Balintawak area. Pero ang estilo, iba. Hindi raw nagdedeklara ng hold-up. Ang modus ng grupo, nilikha ng eksena sa loob ng bus. Mangongorsulado ng pasero at kunyari may kaaway sa katututukan ng tatangiin ng alahas, relo at pera ng kanilang mga bibiktimahin. Sa kaso kanina, ang 47 anyos na machine operator na si Agustin Empig Jr. ang kanilang tinarget. Nakuha man ng mga hold-upper ng bracelet, pera ni Empig at ng ilang pang mga pasahero. Noong una pa lamang raw, kinutuban na siya na pakulo lamang ito ng grupo. Hindi tinutukan niya kahit ako nila ng kutsilyo eh. Kung tatlo sila, hindi ko nagulat ako. Ngayon nung hindi ako kalaban yun, sabi ko. So nung hindi, patayin ka namin, sabi na sa akin ganun. Sabi ko, hindi ako kalaban yun, sabi ko. Ngayon nung hinawakan nila ako sa kamay, dito yung bracelet ko, dito nahawakan, nahablot na nila yung bracelet ko. Natanggal nila, nung natanggal nila yung bracelet ko, sabi ko, bracelet ko lang pala kailangan yun, sabi ko ganun. Hindi ko naman talaga ano. Ba't ka umiiyak? Kasi may anak po ako eh. Ba't kasi nang hold up ka? Kawawa naman yun. Hindi naman po namin hold up yun. Hindi naman po ako hold up dyan eh. Sa insidente ito ayon sa pulisya, patutusan ang publiko. Huwag na magsuot ng relot alahas na malakas pumuko ng atensyon at maging mapagmatiyag sa lahat ng pagkakataon. Emil Sumangil, naka-alerto, 24. Pinag-aaralan na raw ng Department of Justice kung merong probisyon sa international law na pwedeng gamitin para papanagutin ang Panamanian diplomat na inireklamo ng panggagahasa ng isang Pinay. Gayunman, hindi mapawi ang pag-aalala ng kampo ng biktimang si Pamela na tuluyan ng matatakasan ng Panamanian ang kanyang kaso. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Kumpiyansa si Justice Secretary Leila de Lima na hindi pa nakakaalis ng bansa ang Panamanian diplomat na si Eric Sheeks na nahaharap sa reklamong rape. Wala pa raw kasing report ang immigration na nakalabas na ng bansa ang suspect. Gayunman, pinag-iisipan na raw ng DOJ na magpalabas ng lookout bulletin para malaman kung magtangka itong umalis. Pero yung lookout bulletin, hindi yan nakakapag-hold. Walang magiging basehan to really hold him kung talagang gusto niyang umalis. naghahanap na rin daw ang ahensya ng probisyon sa international law na pwedeng gamitin para papanagutin ang diplomat kahit meron pa siyang diplomatic immunity. Pero si Senador Tito Soto nang gagalaiti sa mga taga-DFA. Itinuturing daw kasing isang heinous crime o karumal-dumal na krimen ang panggagahasa. Kaya hindi ito dapat protektahan ng diplomatic immunity. I would file a resolution asking that these people in the Department of Foreign Affairs either resign or be fired by the President. Sumusobra hospitality natin. Payag tayong rape ng mga kababaihan natin. Aba, hindi na hospitality yun, katangahan yun. Paliwanag naman ng DFA, obligasyon nila sa international community na bigyan ng diplomatic immunity si Sheeks. Hindi naman daw nila binabaliwala ang kaso at humiling na sa Panama na kusang tanggalin ang immunity kay Sheeks. We are just complying or our duty obligation. We had requested the waiver in return for yung certification nga na binigay. Ang palasyo naman, tumanggi muna magkomento sa issue. Hahayaan muna raw ang DFA na asikasuhin ang kaso. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi mapawi ang pangamba ng Gabriela at ng magulang ng biktimang itinago sa pangalang Pamela na baka makalabas ng bansa at tuluyan ng talikuran ni Sheeks ang kaso. Presidente Aquino, kung nakikinig man po kayo,
Hindi naman po kami humihingi ng kahit na ano po sa inyo eh. Sana lang po bigyan nyo kami ng hustisya kasi maliit na mamamayan nyo lang kami. Saan po ba kami pupunta? Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Very thankful daw si Dolphy ngayong gusto siyang isulong bilang national artist ayon sa anak niyang si Eric Quizon. Kwento pa ni Eric, maganda na raw ang kondisyon ng Comedy King. Tumatakas pa nga raw ito sa kanilang bahay kapag gustong kumain sa labas. Makichika kay Lars Santiago. Pusong Pinoy sa Amerika ang titulo ng programang hino-host ni Eric Quizon kasama ang immigration lawyer na si Attorney Lutan Cinco sa GMA Pinoy TV. Natutuwa si Eric dahil marami raw siyang natututunan sa kanilang programa dahil iba't ibang kasong may kinalaman sa immigration sa US ang kanilang tinatalakay. Hindi rin naman problema kahit sa Amerika ang taping ng show at sa Pilipinas nakabase si Eric. I do the show whenever I'm in the United States. So what we do is we shoot the whole season while I'm in the States. Matagal nang kilala ni Eric si Attorney Lou dahil ito raw ang nag-aayos noon ng papeles ni Dolphy kapag may show ang Comedy King sa Amerika. Sa ngayon, kwento ni Eric, maganda raw ang lagay ni Dolphy pero ayaw muna raw nila itong lumabas sa publiko hanggat hindi pa talagang magaling. Oh yes, tumatakas yan paminsan-minsan. Binabawal namin yan pero tumatakas yan paminsan-minsan. Like, yung mga takas naman niya, ang takas lang niya talaga is magsimba, kumain sa labas. Labis namang hinahangaan ni Eric si Joshua Padilla sa ginagawa nitong pag-aalaga kay Dolphy. Kasi sa lahat sa amin, more than sa mga kadugo niya, si Joshua talaga yung nandoon. So bawat ungol, bawat pain na nararamdaman ng daddy ko, bawat sakit, siyang una. Dahil siyang nandoon. Sa usapin naman tungkol sa nominasyon ni Dolphy para maging national artist, labis raw na nagpapasalamat ang kanyang ama ayon kay Eric. He's been nominated so many times and it has been elusive. Kumbaga maraming ng beses na muntik-muntik nang ibigay sa kanya pero parating hindi napupunta sa kanya. So hopefully sana this time makuha naman niya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Jessica Sanchez, pasok na sa top 4 ng American Idol. Mga fans ng Half Pinay finalist, tuwang-tuwa. Mamaya yan sa Chika Minute. Susunod sa Cebu, mga magulang ng estudyanteng nag-upload sa internet ng kanyang litratong nakabikini. Inireklamo ng child abuse ng St. Teresa's College. Bata sa Amerika, hindi nagpasindak sa leon sa zoo na gusto siyang sakmalin. At sa Bataan naman, bata ilang beses pilit umupo pero dumadaos-dos dahil may harang palang salamin. Ay, cute naman. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.